Hi guys, samahan niyo ako magluto ng pork sinigang. Nakita niyo naman siguro sa isa kong vlog na itong mga kailangan ko sa sinigang binili ko sa marketplace. Wala akong ginagawa ngayong araw kaya makakapagluto ulit ako ng ulam. Dito talaga ako nagki-crave nung nakaraang araw pa. So nag-start na din ako maghiwa ng sibuyas. Red onion yung gagamitin ko at habang naghihiwa nga ako nito, naiiyak na ako. Nabanggit ko nga din pala sa inyo guys sa isa kong video na marami akong ginawa nung nakaraan. Kaya nag-order na naman ako ng ulam. And syempre malungkot ako kasi hindi ako nakakatipid. Kaya sinasabi ko sa inyo na masaya mag-living alone. Pero ang hirap balansehin ng oras kapag marami kang responsibility. By the way, tinanggal ko na yung ulo ng okra pati na rin yung sa ceiling green. Hindi rin pwedeng kalimutan yung kamatis. 2 tomato yung hiniwa ko. So kahit anong hiwa naman yan kasi mamaya kapag nilaga yan, madudurog din. Sa totoo lang, ito talaga yung nagpapakulay sa sinigang. Nilagay ko na nga din sa plastic container yung okra pati na rin yung ceiling green. So dahil wala akong mahanap na radish, ang alternative ko ngayon sitaw. Ang payat ng sitaw na nabili ko guys. Next naman na ginawa ko, hinugasan ko na tong kangkong. Isa sa paborito kong gulay sa sinigang. So medyo mahal nga pala yung gulay sa marketplace. Tapos nalanta na rin to guys kasi nung nakarang araw ko pa to binili. Meron nga din siyang bulok kaya pipilian ko na lang din. May bagong natutunan nga pala ako guys sa living alone ko. So kapag nag-grocery ako guys, bumibili ako ng mga gulay. At dahil busy ako sa OJT ko, hindi ako nakakapagluto lagi. And yung ibang gulay na nabili ko guys, nalanta siya. Kaya kapag nag-living alone kayo and busy talaga kayo, huwag kayong bumili ng maraming gulay tapos i-stock nyo sa ref. Mas better na bibili kayo ng gulay kapag magluluto na talaga kayo. Pero 5 days na lang kasi yung OJT ko, matatapos na. Kaya pwede na ako mag-stock ng marami sa ref kasi makakapagluto na ako. Maliban na lang kung meron ako mga darating ngayon na collaboration. Hanggang Friday na lang kasi yung OJT ko guys. And mag-i-stay na lang ako sa condo noon and wala na akong gagawin kundi maghintay ng graduation. And after graduation, pahinga lang din sa condo. And babalik ako sa bahay namin para magplano ng mga susunod kong steps sa buhay. So hindi ko naman nire-rush yung mga nangyayari sa akin ngayon and yung mga gusto kong mangyari. Pero last year guys, sobrang pressure ko sa life. Pero ikukwento ko sa inyo yun guys kapag meron na akong time. Hindi na nga din matutuloy yung gusto ko sanang sabihin sa inyo ngayong weekends. Siguro after graduation na lang. So hindi ako sure kung magiging happy ba kayo sa balita ko o hindi. Pero para sa akin kasi lesson learned siya. So ang dami kong kwento sa inyo guys. Naluto na lang tong baboy. And ngayon nilagay ko na yung sitaw and okra. Papalambutin lang natin yan. And syempre lalagyan ko na din ng sinigang mix. Sa miso nga pala yung gamit ko. May iba't ibang klase kasi ng sinigang mix. Natry ko na din yung original pati na rin yung gabi. Pag sinigang mix na gabi yung gamit ko, nagiging malapot yung sabaw. Pero sa totoo lang, nilalagyan talaga ng gabi yung sinigang. Pinapampalapot yon. Hindi yung sinigang mix ha, yung gabi talaga. So kapag malambot na yung gabi, kukuha ka lang ng isang hiwa nun, tas dudurugin mo. Ilalagay mo sa sabaw, then magiging malapot na yung sinigang. Basta ganun yung pagluto nun. Natapos na ako magluto guys, and nilagay ko na sa mangkok. And syempre, masarap yung pagkakaluto ko kahit walang labanos. 2 beses ko nga din tong may uulam kasi medyo madami yung sinigang. Pero 1/4 na baboy lang naman yung binili ko sa marketplace. Napadami din kasi nung gulay. And okay lang din naman kasi mas gusto ko sa sinigang kapag maraming gulay.